At dahil nga marami ang nagre-request ng ating recipe na to at isa to sa nagte-trending at isa sa bestseller na aking paninda ng kakanin, syempre sino ba naman ako para humindi sa mga nagre-request ng recipe nito? Oo, maraming nagtatanong, Manay, anong sikreto para hindi titigas yung pinakalatik niya sa ibabaw? Or Manay, anong diskarte para hindi naman matutunaw? Huwag na natin patagalin, huwag na natin pahirapan ng ating mga sarili. This time, sabay-sabay tayong kikita bago pumasok ang 2026 mga manay. Kasi sabi ko sa inyo, di ba? Share is caring. Kaya naman, wag na natin patagalin. Tara na at atin ang umpisahan. So, mag-start na tayo. Bali, meron tayong 1 and 1/2 cup ng glutinous rice flour. Ito po yung giniling na malagkit na bigas. At susundan natin to ng 1 and 1/2 cups din ng rice flour o giniling na bigas. Lalagyan din natin ng 1 cup ng white sugar, 1/4 teaspoon ng asin para balance, hindi nakakaumay. Susundan din natin ng 3 cups ng coconut milk o pinaghalong coconut cream at pangalawang piga ng niyog. So yes, para malasa. So ilalagay natin yan lahat. 3 cups mga manay dahil ang total talaga ng ating kumbaga nilagay natin giniling na bigas at giniling na malagkit na bigas nasa 3 cups kasi 1 and 1/2 cups then 1 and 1/2 cups. O, nasundan nyo na. Ulitin nyo pag naguluhan kayo. Basta isang beses ko lang to sasabihin. Then, tunawin natin yan gamit yung ating malinis na panghalo. Tunawin ng maigi. Ayan, hanggat nakikita ninyong merong lumulutang na buo-buo. Kailangan matunaw yan kasi isa yan sa magiging dahilan kapag niluto natin to mayroong mga part na matitigas. So, kailangan matunaw ng maigi. At dito, kapag napapansin ninyo na wala na kayo nakikitang buo-buo, itigil muna. At susundan natin ang paglalagay ng ube extract na ang sukat ay 2 tablespoons ng ube flavoring. So, any brand, bahala kayo kung saan kayo komportable, go yun ang gamitin ninyo. Then, kayo na rin yung magtansya, depende sa tingkad at bango aroma ng ube ang gusto nyo sa inyong gagawing ube latik. At saka natin yan hahaluin. Ayan. Napakadali lang neto mga manay, sa totoo lang. Isa to sa madaling lutuin kasi basta makikita nyo naman. So, minimekos-mekos ko lang yan ng ganyan. Kakanawin lang natin para talagang kumulay. At dahil nga ito ay ube latik, para special at babalikan kayo ng customer ninyo, maglalagay kayo ng ube halaya. Siyempre, para naman talagang masabing ube latik, lagyan natin yan ng halaya ganyan. So, gayat-gayatan nyo lang ng mga maninipis lang. Hindi na natin kailangan yan tunawin kasi yan ay lutong ube halaya. So, malagkit yan at may timpla na yan. Maglalagay tayo para may tipak-tipak siya para kapag kinat natin, kapag naluto, merong nalalasahan talagang real ube halaya yung ating mga customer. Pero again, ito ay optional ha. Kung wala kayo neto, wag nyong lagyan. Pero kung meron, mas mainam para mas masarap. Then, ganyan. Haluin lang natin. So, kapag okay na, set aside muna natin yan. Kukuha tayo ng ating paglalagyan. So, bali dito po, ang size nito ay size 10 na round pan. Tapos, papahiran po natin yan ng langis ng niyog. So, kapag gumagawa kayo, di ba, ng latek, yung langis ng latek pala, sorry. Di ba naglalangis yon? Huwag nyo itatapon yon. Itabi nyo po yon. Ayun yung inyong ipamahid sa inyong pan para po hindi manikit at mabilis nating matanggal. Then, kukunin natin yung nahalo natin kanina. Isasalin natin to dito ng dahan-dahan. Wala na kayong kailangan pang ilagay. Erekta nyo nang ilagay yung ating mixture ng ating ube latek, ganyan. At dapat nakasalang na rin ang inyong steamer. So yes, i-steam po natin to. So madali lang siyang lutuin. So i-steam natin yan na kailangan napakulo na yung mainit na tubig sa ating steamer. Huwag nyong isasalang ng hindi pa kumukulo. So isalang nyo po ng ganyan. Hindi na kailangan tong takpan sa ibabaw. Basta takpan lang talaga ng pinakatakip ng inyong steamer at i-steam ng mga 25 minutes. Then after 25 minutes sa katamtamang apoy, ayan na po yung magiging itsura niya mga manay. So ayan, mausok-usok pa. So pinatay ko na yung kalan, pwede na natin tong iahon sa kahirapan. Charis. At habang pinapalamig natin yung ating naluto, so dito naman tayo sa paggawa ng ating latek. Bale, magtutunaw tayo ng 1 and 1/4 cup ng white sugar. Ayan mga manay.
So, mas mainam gumamit po kayo ng mga ganito non-stick pan. Then, wag mo na nga haluin. Hayaan mo na hanggang sa mag-caramelize ng ganyan. Saka natin yan dahan-dahan hahaluin para magpantay at maiwasan naman yung pagkasunog sa parting gitna. So, kailangan natin siya na matunaw lahat. So, kailangan matunaw po lahat ha. Kasi, yung kulay ng ating ube latek or yung pinakalatek sa ibabaw ay nasa pagsunog yon ng ating sugar. So, habang tinutunaw natin yon, eto, kuha tayo ng ating bilao na may dahon ng saging. Tapos, gagamit tayo dito ng spatula mga manay. Susungkitin lang natin yan palibot. Ganyan lang, oh. Madali lang itong tanggalin kasi pinahira na po natin to ng langis ng niyog kanina. Ganyan lang. Tapos, kita nyo, ibabaliktad ko lang yun ng mabilisan, ha. So, kapag nagtutunaw kayo ng sugar, hinaan nyo na lang yan para hindi po masunog habang naglilipat tayo dito. Then, eto na. O, diba? Walang kahirap-hirap ng paglipat. Eto na yung ating pinaka-base, yung ating ube. Parang ube kalamay, ube lansong, ganun yung style niya mga manay. Ako lang nagpangalan ng ube latek. Basta trip ko lang ganun. Para sa akin, mas unique yung pangalan niya. So kapag nandito na nakasalang na, hayaan lang natin yan at balikan natin yung ating tinutunaw. So ito na mga manay, natunaw na yung sugar natin. Bali hininaan ko lang yung apoy kasi may tendency na masunog yan kapag napabayaan, ganyan. So kapag nagka-caramelize na yung sugar at nakikita nyo natunaw na lahat, wala na kayong nakikitang buo-buo, ganyan. So pwede na natin yan halu-haluin. At kukuha naman tayo ng ating coconut cream or yung pinakaunang piga po ng niyog. So sa mga nagtatanong, ito po yung pinakasekreto dyan. Huwag kayong gagamit ng nasa Tetra Pak. Huwag din po kayong gagamit ng nasa Incan. Mas mainam po yung fresh na coconut cream or yung talagang unang piga ng niyog. Then, ito na yung ating caramelized sugar. So, kita nyo, di ba? Tunaw na siya. Dahan-dahan nating ibuhos yung unang piga ng niyog na ang sukat po nito ay nasa 800 ml. So, sa magtatanong manay ilang nyog ang nagamit dyan. So, bali dito po nasa 3 nyog po yung kailangan natin. So, hindi po kailangan tipirin. Pagdating po sa paggawa ng latte, huwag nyo pong titipirin para po maganda yung kalalabasan. At itong aking ginawa naman na pang ibabaw na to mga manay. Sobra to ha, pang 2 bilao po ito. Makikita nyo naman mamaya. Bale, dahil may order din po ako na bibingkang malagkit, kaya dito ko na rin sinabay kasi iisa lang naman po ang ilalagay dun sa ibabaw nila. Itong latik na to. Ganyan. So, ang gagawin natin, kailangan katamtaman po ang apoy. Hahaluin po natin yan, yung mga nasa gilid-gilid at yung mga naninikit para hindi naman masunog at dahan-dahan po natin yan maya-maya hahalu-haluin hanggang sa matunaw po yung sugar na namuo. Normal lang po yan, huwag kayong matatakot kasi maya-maya po ay matutunaw yan ng kusa. At huwag din nyo pong iiwanan ha, pwede nyo naman na paminsan-minsan haluin pero huwag iiwanan ng matagal kasi masusunog po talaga yan. At huwag din pong lalakasan ng apoy. Mga katamtamang apoy po dapat. So, ganyan, balik-balikan lang po natin. Then, kakanawin natin yan gamit yung ating panghalo para matunaw po ng maigi. Kasi kung di yan hahaluin, matagal pong matunaw yung sugar na namuo na yan. Mahaba-haba tong video na to mga manay ha. Kaya pagtiyagaan nyo kasi gusto nyong matuto, gusto nyong makita kung paano ko to ginawa. Ayan, step by step to. So, pagtiyagaan nyo tong video na to para at least pag natapos nyo to, pwede na kayong humabol bago pumasok ang Pasko, ang Noche Buena ng Disperas ng Bagong Taon, pwede na kayong magbenta nito. Makalipas ang ilang minuto, mga 6 minutes mga manay na paghalo, ayan, matutunaw na yung ating sugar. So kung mapapansin nyo, malabnaw pa rin yung ating gata. Normal lang po yan. Halo lang po ng halo. Dito sa part na to, ito talaga yung pinakamahabang oras ng pagluluto kasi kailangan natin na palaputin hanggang sa parang maging clay po yung ating tawag neto pinaka minatamis nating latik para ma-achieve natin yung magandang pang-topping natin sa ating ube latik at sa ating bibingkang malagkit. So inurasan ko to mga manay. Bali papatak lang po ito ng nasa 18 to 20 minutes na pagluluto sa katamtamang apoy. Again, itong ginagawa kong pang-topping na to, pang 2 bilao po ito ng size 12 na bilao. So, kung halimbawa,
pang isang bilao lang yung inyong gagawin, ang pwede nyo pong gamitin na gata is mga 1 and 3/4 cup or 1 and 1/2, pwede na po yun. Then sa sugar, pwede kayo maglagay ng half cup ng white sugar. Huwag kayong gagamit ng dark sugar mga manay, yung mga dark brown. Kasi matingkad masyado yung pang ibabaw ninyo. Hindi naman magandang tignan kapag sobrang itim. Parang kulay sunog na siya. So dito, habang tumatagal, lumalapot yan ng lumalapot. Continuous lang po yung paghalo. Huwag nyo na pong iiwanan to mga manay ha. Dito sa part na to, kailangan continuous po yung paghalo niya kasi hindi po magiging pantay yung luto niya. May tendency na mag-amoy sunog yung part ng ilalim. At kung meron tayong kakayahan na mag-invest ng mga ganitong lutuan, non-stick pan, gawin po natin kasi malaking tulong to lalo na kung papasukin nyo yung ganitong pagbebenta ng kakanin. Kasi nakakatipid tayo sa pagluluto dahil wala ngang nadikit. Pangalawa, mabilis pong maluto. Then, pangatlo, walang nasasayang. Kasi walang didikit. Ganyan no? Swabe lang yung paghalo natin. So, nakikita nyo, unti-unti na siyang lumalapot at unti-unti nang naglalangis. Continuous lang po. Itong latik na to mga manay na tinuturo ko sa inyo, hindi po siya yung sobrang tamis na natitikman natin sa normal na mga kakanina nakakaumay. Saktong-sakto lang po. At ang kagandahan dito, example, marami kayong pa-order ng mga kakanin. Tapos, pwede nyo itong unahin na lutuin kasi hindi po ito natigas. Hindi rin po siya nalulusaw or yung parang nagtutubig, hindi po. Basta ilagay nyo lamang po siya sa isang lugar na hindi naiinitan para hindi naman mangangasim. Normal temp lang, basta wag dun sa direct na mainit na lugar. Then, makalipas po dyan ng mga 18 minutes mga manay, eto na, buo na. So, yan po ay malapit ng maluto. So, continuous, mga 20 minutes na pagluluto, okay na po yan. Saka natin yan pwede nang alisin dito sa ating pinaglulutuan at pwede na nating ilagay sa ibabaw ng ating kakanin. Ganyan. O, di ba? Nakita niyo kung gaano kadali lang. Maproseso lang talaga pero kung aaralin at gusto niyo talagang gawing negosyo to, pagtsatsagaan ninyong panoorin tong video ko kasi wala na yung cut. Dinire-diretso ko na. Ayan. So, after 20 minutes mga manay, pwede na natin tong hanguin dito sa ating pinaglulutuan at pwede nyo na tong rektang ilagay sa ibabaw ng inyong mga kakanin. Or pwede naman na palamigin, sabi ko nga, kung hindi kayo nagmamadali. Example, marami nga kayong pa-order, pwede nyo nang unahin tong lutuin kasi hindi naman po ito titigas. Swabe lang yung pag-spread nyo or yung pang-topping nyo neto. Kasi ganyan lang siya. Ayan. At dahil okay na yung ating latek na pang-ibabaw, so pwede na natin tong ilagay dito sa ating kakanin. Ganyan lamang po. Hatiin po natin sa dalawa dahil again, itong aking niluto ay pang dalawang bilao. So bali na sa inyo na po kung gaano kakapal yung gusto nyong ilagay na topping. Kung gusto nyong manipis, pwede nyo pang nipisan yan. Pero sa akin, makapal yung ating ilalagay. Ganyan. Spread lang po natin ng ganyan mga manay. Tapos malaking nyog po yung gamit ko rito nga pala ha. Yung malaking nyog, as in yung jumbo na nyog, 3 piraso po nun. Yung aking ginamit dito. Hindi po yung small, hindi yung medium, yung jumbo na niyog. So dahil mahal nga yung nyog ngayon, alam nyo na, lalo na ngayong palapit ang mga okasyon. So, pwede na kayong mag-stock mga manay. Example, gusto nyong mag-stock, ilagay nyo lamang po sa freezer. Ipakayod nyo na, tapos papigaan nyo na, tapos ilagay nyo sa isang plastic na, yung ice bag, lagay nyo sa freezer mga manay. Tatagal po yun mga 2 weeks basta nasa freezer para in case na kailanganin ninyo, may stock na po kayo. Then, ikat natin ng ganyan. Ganito po yung ginagawa ko. So, yung kalalabasan na po neto, kapag tinanggal nyo na dun sa hulmahan na pinaglagyan ng ating kakanin na size 10, kakasya naman po siya sa size 12 na bilao. At ito po ay good for 15 packs na taong pwedeng makakain. Pero kung malakas kang kumain, hanggang 10 tao lang to. Kasi itong aming kakanin, mga manay, ang daming umuulit-ulit neto kasi hindi nga po siya nakakaumay dahil hindi po matamis. As in, balance lang po talaga yung lasa niya, yung pinakatimpla niya.
At eto na, ganun lang po kadali ang ating recipe ng ube latek at sana po nakadagdag idea sa inyo mga manay, sa mga nangungulit, sa mga nag-request neto. Eto na yun. So ano pang hinihintay mo? Pwedeng-pwede ka nang kumita. Then dito naman tayo sa kabila. Ayun nga, nilagay ko na sa ating bibingkang malagkit. Dahil para doon naman yung natira nating latek na niluto. Ayan, kinakat ko rin. Size 12 to mga manay itong aking niluto. Hindi ko na to pinakita sa inyo kasi may recipe na ako neto. Pero kung gusto nyo pang matutunan to, bisitahin nyo lamang po yung aking channel. Kompleto tayo ng mga kakanin. Go! Halungkatin nyo na para marami kayong matutunan na pwede nyong pagkakitaan at may habol ninyo ngayon na pang negosyo. Then, ito naman yung aming puto na nagmamaganda mga manay, napakakinis, napakaputi. Kasama po ito sa aking bundle bilao na binibenta. So, yes mga manay, isa to sa mga racket ko. Siyempre, dahil marami tayong anak na pinag-aaral, kailangan nating kumayod ng malala. So, sa 8 bundle, ito na po yung mga kasama. Merong Mickey Canton, gisado, spaghetti, ayan po. Tapos meron tayong penny pasta, ayan, tuna po yan. Then, yung aming pork Shanghai na 30 pieces, 15 slices ng chicken cordon bleu. Kita nyo naman, napaka-juicy neto mga manay. Tapos eto, additional lang po ito, hindi ito kasama sa bundle. Ito yung kasama sa bundle, yung ating ube latek. Syempre, hindi rin pwedeng mawala ang 10 pieces na fried chicken. At eto na nga po mga manay, 8 bundle for only 3,500 pesos. Again, ang presyo nito ay pwedeng mag-iba. Depende po sa taon na mapapanood mo ito. So, yun lang. Muli ako ang inyong madiscarding nanay. Bye-bye!